We've got returning Senator Panfilo Ping Lacson. Good afternoon. Welcome back to StoryCon, Senator Lacson. Yeah, Hi, good afternoon, Senator. Regina. Ami, good afternoon, Ed. Hi. Good afternoon din. Magandang hapon. Magandang hapon, Okay, Senator. Ronald, of course. Pasensya na. Nanonood ako kaninang umaga doon sa kabilang station. Yung program ni Atty. Karen Jimenez. Sabi ko, parang biglang pumogi si Atty. Karen. Ikaw yun. Napilitan eh. Alam mo, sir, gumaganda yung tsura namin pagkatabi namin si Ronald. Oh, yun na nga. Kaya actually, kaya nandito yan para gumanda yung tsura namin. Pero Senator, Kaya din lumipat ako sa show na to. ang bait-bait ko ron ha. Wala akong binabanatan. Okay, Senator, let's get into it. Senator, first of all, congratulations on winning re-election. And then, diretsuin ko na, no? Kasi ang mainit ngayon is, of course, the impeachment. You were quoted in the Inquirer as saying that you have seen a draft resolution of this plan to dismiss the impeachment. Could you tell us more about it? And kailan niyo po natanggap? Sino po nag-send sa inyo? Taga-Senate yung nagpadala sa akin. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Pero dahil na-interview nga ako din sa isang station at sinasabi nila meron silang hawak na kopya. So sabi ko, meron din akong kopya. Kaya lang undated, unnumbered, saka walang nakasign. Nakalagay doon, introduced by Walang Blanco. number. Oo. Pero Senator, what Senator. was that about? Na yung resolution na hindi resolution, nung simula, walang tatay yung resolution, eventually may umamin. No? So, sabi ni Senator Jinggoy, matagal na niya nakita yon several days ago. Sabi ni Amy, 3 draft yung nakita niya. Sabi ni Senate President, walang ganyan, no? Et cetera. So, what's happening with a resolution which isn't a resolution? The unresolved resolution. Draft resolution, naghahanap ng pipirma. Pero, alam mo, mahirap namang malihim din dahil maliit lang naman yung mga opisina sa Senate. Magkakatabihan eh. So, nagtataka ako, pwede naman mag-introduce ng isang resolution, maski sinong senador o maski isang senador. Normally, pag meron kang gustong i-file na resolution, pipirmahan mo, tapos ilalapit mo sa mga ibang senador, baka gusto nyo mag-co-author sa aking resolution. So ang key is, ang nawawala rito, yung transparency. Bakit kailangan itago pa? Meron namang resolution, draft resolution, kung gusto mong i-file, hindi naman final yan. Pag i-final mo dyan sa plenaryo, is either i-tackle or i-refer sa isang committee. In this case, most probably, committee on rules. Di ba? Pero sir, baka trial balloon to kasi parang hot potato yung issue eh. So, cast around first kung makakuha ng suporta before it is stuck into the official processes. Yes, tama yung sabi ni Ed, Senator, dahil very delicate ito. Dahil may power ba talaga yung plenary na i-reject ang isang impeachment before they can convene as a trial court? Paano, marami ng mga legal pundits sinasabi, medyo hirap yan dahil wala yan sa Article 11 ng ating konstitusyon. No? Kaya baka yun yung isang dahilan kung bakit medyo sneaky yung resolution na yan. Sa tingin ko, yung resolution, parang nag-express lang ng sense of the Senate. If at all, na hindi yung binding. Kasi hindi naman nag-act yung Senate as an impeachment court. Not yet, anyway. Or by any means, hindi siya impeachment court, kundi isang Senate na nagsasagawa na resolution, nag-express ng sense nila na gusto nila i-dismiss agad yung kaso, which is not binding. Kasi kung sakali mang ma-adapt ito in plenary, ano ba? Final. Nagkaroon ng binasa sa plenary, na-refer sa committee, magkakaroon ng committee report. Yung committee report, pagdebatihan pa yon. Pag nagdebate, assuming na nakakuha ng botong 13, so adopted yung resolution. Ngayon, yung kung mayroong gusto mag-petition, na sigurado may mag-petition sa Supreme Court kasi mayroong cause of action, di ba? Pwede nang aksyonan. So, pwede namang makialam yung Supreme Court kasi hindi naman na pinapakialaman ang isang impeachment court kung hindi yung isang Senado na nag-express na kanilang sense na kailangan dismiss na yung kaso, de facto dismissal. Pero sir, what is your sense of this resolution? Do you agree with it na
na the Senate should, kasi it says here, be it resolved for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case against VP Sara Duterte. Do you, for example, agree with the pretext and the resolution of this resolution? No. Because yung impeachment court lang ang pwedeng mag-convict o mag-acquit. Or siguro pwedeng mag-dismiss. Of course, questionable. Ano? Pero kung halimbawa, sa technicalities na nagbotohan yung impeachment court, na-convict na. Tapos nagkaroon ng mga motion. Halimbawa, yung defense, nag-move na motion to dismiss, lack of jurisdiction, etc., etc., maski ano man, yun, debatable din yun. Pero sa tingin ko, pananaw ko lang ito, kung halimbawang inapprove yung motion to dismiss na grant as an impeachment court, nakakuha ng 13, yung ba kayang i-review ng Supreme Court? Sa tingin ko, hindi. Kasi impeachment court na yung nag-decide. Pero, Senator, nakailang basa kami ni Ami. Ang tanong ko, Go ahead, Ami. Nakailang... ang tingin ko dyan, binasa ko yung resolution Hindi naman pagbobotohan yung case. Actually, ang pagbobotohan nila, are we even going into trial? Oo, parang dismiss na. Pwede bang ganun yun na ayaw namin i-try yan Pwede bang sabihin nyo ng mga senador? Ayaw namin i-try yan. Wala na oras. Hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. So wala silang personalidad, wala silang authority na mag-dismiss ng isang impeachment complaint. Kasi ang pwede lang umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court, yung court mismo. But in this case, hindi pa naman talaga na-convene yung impeachment court, umaakto sila as a Senate, as a legislative body. I don't think they are authorized to act on an impeachment complaint na transmitted by the House of Representatives. Hindi, kaya nga, pwede ba silang mag-act sa resolution na wag na tayong mag-convene as an impeachment court? Hindi nga. Kasi parang yan ang sense niyang resolution na yan. Wag na tayong mag-convene, ayaw na namin i-try yan. Pwede bang gawin yun ng mga senador? Hindi. They can always try, but at sa tingin ko, i-strike down ng Supreme Court yan kung mayroong magpo-question. Senator, nabasa kasi namin ni Ami several times yung Article 11 ng ating Constitution relating to impeachment. Kahit kasi mag-convene ka sa trial court, wala naman nakalagay doon na de facto dismissal ng impeachment. Ang powers lang kasi doon ay nakalagay, na nakaspecify is to convict or acquit. Hindi ko alam kung saan ang galing yung possibility ng dismissal even as a trial court. Hindi, first impression to, Ronald. Kasi wala nangyayaring ganyan. Usually, merong enough time para mag-try, mag-conduct ng trial yung impeachment court. In this case, talagang the whole day was oras. Kaya may question ngayon, ito ba'y magko-crossover? Hindi ko usapan ito, pagdidebatehan Pwede bang mag-crossover sa 20th Congress o hindi? Kasi kung lack of material time at wala namang due process na mangyayari, yun nga, may mga technicalities, pwede pagdebatehan. Pero kung halimbawa gawin nga ng impeachment court na merong nag-file ng motion, nag-raise ng motion to dismiss at nag-act yung impeachment court, sinabi nila granted dahil nga walang jurisdiction. Ang assumption natin dito, nasa 20th Congress na. Halimbawa, nasa 20th Congress, nag-move ngayon yung defense. Sinabi nila na wala kayong jurisdiction dito. At nagkataon, nag-grant o nanalo yung nakakuha ng enough boto, not necessarily 16, kasi hindi naman dito conviction Yes. Yeah. Pero yung So, simple 1920... majority, halimbawa 13. Yeah. Sinabi lang granted yung motion to dismiss. Sinasabi naman sa Constitution din, hindi reviewable, hindi appealable ang decision ng impeachment court. Yeah. Hindi ko sabing yun na nga yung mangyayari. Sabi ko lang, pwedeng mangyari at pwedeng questionin o kaya, ang tanong pala, pwede pa bang questionin at pwede bang mag-act ang Supreme Court para i-review yung action taken o yung decision ng impeachment court na sa halip na i-convict o i-acquit, nag-grant yung motion to dismiss. Even in the middle of a trial or
even before the presentation ng evidence ng prosecution. Dahil nga pinag-usapan, halimbawa, unang debate agad, technicalities eh. Kung pwedeng nag-crossover ba o hindi. Oo. But Senator, that's a different episode. Yung unang episode kasi yung 19th Congress. At yun nga yung basihan nitong resolution na ito. Can the 19th Congress do that? Dahil yung sinasabi nyo, Senator, 20th Congress na yun eh. Kung saan magiging bahagi na kayo sa desisyon, yung mga nanalo. No? So, pero yung unang labanan, yung ito nga, yung pag-convene ng 19th Congress as a impeachment trial court na medyo nauubusan na ng oras. Hindi pa sila nag-convene eh. Hindi pa nga naka-take out eh. Oo. Yes. Yes. Well, the constitutionalists, the experts on constitutional law have already spoken about it. Pati yung UP law, naglabas na ng open letter to the Senate saying it's unconstitutional, right? What There's they're no doing. such thing. There is no such thing. There's no grounds for this. It's grounded on not a proper reading of the Constitution daw, what they're doing. But my question to you, Senator, is kanina, nag-press conference si Senator Amy Marcos and she said that among other things, she said that mukhang may group effort around this petition to dismiss. And she says, suspicion niya that it's not just the Duterte allied senators, but it's also the administration allied senators who are trying to find ways to get this impeachment dismissed. Is that also the sense that you're getting? No, wala akong narinig na ganong istorya, ganong version. Ang usapan legal, well, there's so many opinions, there's so many constitutionalists, maraming mga legal luminaries, but at the end of the day, Korte Suprema ang magdidesisyon. Hindi sa conviction, hindi sa trial, ha? Ang pag-usapan natin itong resolution o yung de facto dismissal. Kasi debatable din yun eh. Pwedeng pumasok ang Korte Suprema, kung may mag-petition doon, sila mag-interpret na hindi pwedeng gawin yung de facto dismissal or hindi pwedeng gawin ng Senado na hindi pa na-convene as an impeachment court. Realistically, yung sinasabi ni Ronald, magko-convene as an impeachment court. That should happen not earlier than Monday, hindi ba? Wala naman session ngayon eh. Oh. So Monday, halimbawa mayroong motion to dismiss, pwede bang agad-agad i-dismiss? Siyempre, may due process din eh. Kaya ba ng 3 araw yun? Sinigyan na nga. Pero sir, let me backtrack a bit. Of course, you're not part of the 19th Congress at you're coming in sa 20th Congress. Pero how do you view itong nangyari na February 11 pa submit sa Senado itong articles of impeachment? We waited or the Senate waited for 4 months and it was delayed another week and a half pa until the penultimate day before the Senate adjourns. How do you view that? Hindi ko naman paliwanag bakit binibin ng House bago nila itinanspit yung articles sa Senate. Kasi di ba magtitrigger yung 1-year ban once na yung speaker ni-refer niya sa Committee on Justice ng Yes, sir. House yung impeachment complaint. Di ba? Doon na mag-move yung 1 year. Ibig sabihin, magse-set in na yung 1-year ban. Ngayon, bakit nila pinigil na hindi agad na-transmit ng speaker o na-refer ng speaker sa Committee on Justice yung impeachment complaint na nakapile sa House? Ba't nagtagal pa? Bakit tinintay pa nila yung malapit na mag-adjourn, bago mag-eleksyon, bago na-refer sa Committee on Justice? Well, that's Pero di ba, Senator, whatever the reason, ay na-transmit siya sa Senate. At doon nagkaroon ng debate doon sa ibig Correct. sabihin ng forthwith. Di ba? Yun yung doon na whether kung ano man yung dahilan for the delay, it was transmitted sa Senate. Yes. Pero yung forthwith, hindi naman absolute na forthwith agad-agad eh. Meron ako narinig si retired Justice Ado Plascona. Ang interpretation niya ng forthwith is walang unreasonable delay. Kasi kung merong reasonable delay, yung forthwith pwedeng interpret na parang hindi po pwedeng forthwith magsimula kasi nga merong reasonable delay kung bakit hindi agad nakapagsimula. Kanya-kanya opinion eh kasi we have 10 lawyers, we'll have 10 opinions eh.
Ikaw, Senator, ngayon, saan nakikita nyo, what do you think will be the best way forward dito sa magulo eh? Ano kaya pwedeng gawin The best ngayon ng way Senado? forward. In your opinion The lang, best way forward, para sa akin to, the best way forward is kaya mag-crossover sa 20th Congress kasi imposible nang matapos ng 19th Congress. Again, going further, the best way forward is to go into trial. Which is to Doon convene na lang themselves mag-determine as a kung may trial court. conviction or to acquit. Correct. Yeah. Para walang question. Oo. So, meaning mag-convene na Kasi sa 20th Congress, Sa sir. 19th Congress. Yes. Mag-convene. 19th Congress. Paano walang continuity kung hindi makonvene? Natanong ko na rin ito sa mga lawyers ko, no? Kasi na-discussan namin to after ng proclamation namin as Senator-elect, ano? Ako. So, narinig ko rin to sa debate ni Senator Coco at saka ni Senator Tolentino. Ang sinaside doon, yung Pimentel versus Joint Congressional Meeting or Hearing 2004. Na maliwanag doon sinasabi, pwede talaga mag-crossover kasi hindi naman legislative body yung impeachment court, kundi different animal. A court. Fortune Court. Yung sinasabi sa Balag case, kasi sinaside din ito, yung Balag case, na natatapos lahat, yung sinasabing Legislation. Rule 44, no, yung Section 123, lahat ng business, lahat ng activities ng Kongreso, nagtatapos to, kailan i-refile mo, simulan mo from scratch sa next Congress. Pero hindi naman natin pag-usapan dito, legislative body. Ang pag-usapan dito is an impeachment court. Tama. Ibang body yun eh. Nagkataon lang, Senado, the same Senate, but different composition. Tama. Okay. Senator, on a different note, nabanggit ni Senator-elect Tito Soto na bakit hindi na-transmit sa Rules Committee yung impeachment daw nung last February. Ang sabi naman ni Senator Coco Pimentel, hindi naman kailangan. Ano ba talaga doon? Kailangan ba talaga tinapon kaagad sa Rules Committee or pwedeng hindi na? Sa akin, dapat i-refer kagad sa Rules Committee para na sa gano'n, kung merong yamen sa Rules of Impeachment, maski naka-break, kaya gawin ng Committee on Rules yun. Yeah. Pero bakit hindi na refer? Several months na. Ano yun? Talagang Yun ang hindi ko alam. nag-fall in the cracks or what was that about? Yun ang hindi ko alam. Pero ako sumasangayon ako kay Tito Sen na pwede na bang ito yung articles, i-refer ko sa Committee on Rules muna para kung merong gustong baguhin sa Rules on Impeachment, habang naka-break during the campaign period, may nadadraft na silang amendment kung yamen nila. Kung hindi naman, di walang yamen. Pero at least, nag-set into motion na yung na-transmit na articles of impeachment. Sir, speaking of Tito Sen, it's not a secret na rin, no, that he may be interested in gunning for the Senate presidency. I wonder if you know how that's going. Kamusta po yung campaign niya? Mahirap eh. Walang malinaw na numero sa ngayon. Bakit, sir? What's the issue? Walang nagbibigay ng categorical na sagot. Alam ko may mga nakausap lang, pero walang categorically sinabi na, okay, we'll vote for you. Parang, Open-ended lahat. oo, Mga open-ended. parang everyone's waiting on each other, no? Trying to gauge, trying to read the temperature Yes. of the room. So, mahirap Hindi, po. naghihintay ng numero. Oo. Actually, ang main reason, naghihintay ng numero. Meron na pa kayong 12, ako yung pa 13. May impluensya ba dyan sa numero, Senator, yung botohan sa impeachment? Makaka-apekto ba yan sa numero ng Senate presidency? No, I don't think so. Ano ba, mga chairmanship ng committee ang pag-uusapan kaysa doon sa impeachment. Pero Kaya, Senator, sino yung basta mo na rin narinig kalaban ng sinong posibleng kalaban ni Tito Sen for the Senate presidency apart obvious. from, of course, Cheese? Apart from Obvious Cheese, sino naman pa? na yung incumbent, Sa ngayon, apart from that, sino pa? wala akong narinig. Of course, nag-express si Senator Amy
Pero hindi naman parang hindi naman na pursue. Parang nag-signify, nag-manifest, pero hanggang doon lang. Inulit po niya today, Senator, during her press conference that she is open to go Yes. for the Senate presidency. But, maybe she is also waiting on the numbers. We don't know. Yeah. Pero sir, if I could just take a step back and talk about the elections because hindi po namin kayo nakausap after the midterms. I was wondering what your assessment was of Alianza's performance. Of course, you didn't get as many seats as you wanted. And then nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco who essentially blamed it on the budget. And on the On impeachment. the budget mess and on the impeachment. What was your assessment? Sa akin, ang immediate assessment ko noon, hindi nag-deliver yung machinery eh. Actually, nag-conk out yung makina. Well, why do you think, sir? Why do you think? Is it a Local function yan, of... Senator. Local yan, di ba? You're talking about the machinery. Yes. Yung local Yeah, yan. local. oo. Bakit kaya? Yeah. Nanalo naman yung marami sa local. Well, except of course, Gwen Garcia, no? Pero yung mga congressmen ng administrasyon, yung marami nilang local officials nanalo. Bakit ganon? Nag-dump ba? Yun ang Nag-junking? hindi may paliwanag. Kasi lahat kami natalo sa Mindanao, halos lahat. Anyway, ang nasa tackle doon, karamihan talaga yung sa Duterte. Duterte. Oo. Okay. Pero sir, Mindanao is what? Kasi 24% lang. yung makinarya mag-fail. Kasi alam namin na maraming walang kalaban. Yung sa mga districts, yung mga congressmen, tapos Yeah. yung mga local governor, maraming walang kalaban na nasa administration. 80%. So bakit hindi nakapag-deliver? In hindsight, would you have joined the Alianza now that all of the issues, all of these things have come to pass, Senator? If you had a chance to do it again. No regrets, ganun masasabi ko. Kasi ako naman, maski noong 2016, na-adapt naman ako ng iba't ibang political parties, at least two. Wala namang bagay sa akin yun. Kasi pag na-elect naman ako, naging senador ako, ganun pa rin ang trabaho ko, ganun pa rin ang attitude ko, ganun pa rin ang demeanor ko. Maski nasa administration slate ako, pag nanalo ako, magpiphysialize din ako eh. At saka alam din naman ni President Bongbong yun, nung inalok kami na sumama sa administration slate. Well, napasabi na rin namin yun na hindi mang guarantee na magiging sunod-sunuran. Pero kinuha pa rin kami. Kahit namang sa Ganon din slate nung kayo. kay President Pinoy. Oo. Kahit Nung sa- inibitahan kami, ganon din. Alam din naman na magpiphysialize. Pero sir, what's your political sentiment here? Do you think that the arrest, for example, of the former president was ill-timed or ill-conceived or ill-implemented, thus resulting in what we saw in the elections? Could it have been done better? Sabi ko lang, ang laki ng epekto doon sa aming kampanya nung na-arresto si President Duterte. But do you think it could have been done better, or was it unavoidable that it should have been done before the elections anyway? I really don't know. No, pero ang alam ko lang, negative talaga yung adverse talaga yung naging epekto sa alyansa candidate. Senator, nabanggit na rin lang natin yung aresto. Yung bago nating PNP chief, you're a former PNP chief. Bago nating PNP chief is Nicolas Torre. What do you think of his appointment? The first PNPA Well, he graduate. deserves to be appointed. Hindi ko siya kilala. Hindi kami nagkasama sa isang unit. Hindi ko nga siya kilala nung chief PNP ako. Kasi junior officer. Narinig ko lang doon sa kanyang dating boss na talagang yung sabi niya, official na yan, very firm yan. Pag inutusan mo yan, talagang mission-oriented, i-accomplish na yung mission. So, on that note, I think he deserves to be appointed kasi kailangan siya isang leader din, decisive, firm. At saka talagang mission-oriented. Training namin yan eh. Yung welfare of our men is second only to the mission accomplishment. Primordial talaga yung ma-accomplish mo yung mission mo. Hindi naman pwede yung
I don't blame him at all doon sa ginawa niya pag-aresto sa Pangulo kasi order ng Commander in Chief eh. May basis naman yung order kasi may warrant of arrest. So anong gagawin niya? Babalik siya sa Commander in Chief. Hindi ko kaya, sir. Ayoko. Okay, sir, one more, sir, before you Nagsalita go. siya ngayon, Nagsalita siya ngayon, sabi niya, there will be no arrest quotas under him. Saka yun daw, use of deadly force ay iiwasan sa law enforcement. Ano po yung masasabi niyo ron? Standard hindi man ang kailangan sabihin na yun eh. There's only one justification to kill a person. Self-defense o kaya defense of a stranger or defense of your comrade. At siyempre, hindi na kailangan yung possession eh. Kasi hindi nasunod Ibig dyan sabihin- for a long time. Yeah, hindi na kailangan sabihin nyo na huwag kayong kailangan lang kayo papatay kasi given yun eh. Pero sir, mukhang kailangan minsan ulit-ulitin dahil medyo nawalan tayo ng ano. Nag-iba eh. Nawala sa naratibo Nag-iba yun. yung kultura sa pulis eh. Pero sir, let me throw in something else. Sir. Yung pitik kasi ng mga Duterte against General Torre is tumalon daw siya ng ilang rango para makakuha ng 4 stars. Ang bawi naman ni General Torre, yun din naman, mas matindi pa nga nangyari kay Bato kasi si Bato from Bato. Brigadier General naging 4-star General. Kayo po naging PNP Chief. Ano po yung tingin? Ako, tumalon din ako doon eh. 2-star ako doon eh. Okay. So okay lang Kasi tumalon. ang batas ganito, yung PNP law, pwede mag-appoint yung Pangulo, Yeah. mag-bid selection hanggang full kernel. Hanggang full colonel, okay. Pwede hanggang full kernel, makatapult siya hanggang maging 4-star general eh. Siya napili. Nasa batas, walang pinabiolate na batas eh. So what's wrong with that? And then, last na sir, pahabol lang, you campaigned on fixing the budget, no? Especially, you were quoted during the campaign period saying that the budget has been mangled, it's one of the most corrupt in history. Ano pong balag natin gawin once we are in position, are in place? Well, as we speak, Regina, ngayon, kasama ko yung mga prospective staff ko. Inaaral na namin yung budget ng 2025 eh. Ang preparasyon para sa budget deliberation ng 2026. Yung aral namin, ginadjustapos na namin yung net, yung House version, yung Senate version, yung BICAM, at saka yung enrolled bill. Para makita natin kung paano minanggel from the National Expenditure Program or the so-called President's Budget. Tapos yung naging House version, ilan yung nagalaw. Tapos sa Senate, ilan yung nagalaw. Pagkatapos nung nag-BICAM, ilan yung kinalikot pa. So, for example, ito, nakaka 4 piece, ano? Originally, 114 billion. Sa BICAM, tinanggalan ng 50 billion, naiwanan 64 billion. Yung 50 billion, dinistribute sa iba't ibang ayuda. 4 piece nga lang yung covered ng patas at saka data-driven yun. May datos yun, tigaralan ng distribution yun sa mga iba't ibang ahensya. Ano mangyayari kung binawasan mo ngayon ng 50 billion? Saan ngayon kukuha yung mga listed beneficiaries sa 4Ps nung nawawalang 50 billion? Yeah. Samantalang yung mga AIX at kung ano yung pasyon eh. Itong 4Ps, pipila yung beneficiary, di ba? Pagka araw ng bigayan, nato sa land bank, mas maayos ang distribution. Saka may data-driven nga eh. Yung iba, wala naman datos eh. Kung sino maituro. Di ba nga, may mga nababalitaan tayo. Yung mga nakakakuha ng AKAP, nakakakuha ng AIX. Bumababa sa kotse eh. Yung iba naman, fully made up. Ba't mo bibigyan ng ayuda, nakakotse nga? Pero Senator, bakit parang yung Congress lamang ang nababanatan dito sa usapin ng budget? Di ba it takes two to tango? Di ba dalawang houses ang gumawa ng budget? Di ba dalawang houses ang bumuo ng BICAM? Bakit parang absuelto yung Senado dito sa controversy ng budget? Hindi naman. Kasi pareho namang guilty sa... Di ba nung binawasan nga yung... Okay, yung AKAP, wala ito sa House version. Wala sa Senate version. Pagdating ng BICAM, biglang may sumulpot na 26 billion. Sabi nila, nag-happy sila, yung 5 billion binigay sa Senate kasi 24 lang sila.
Yung 21 billion binigay sa House. Ano yun? Bakit nila papartihin yun? Hindi naman kanila yun. Correct. Senator, meron kayong proposal, di ba, na lahat ng ayuda programs, i-consolidate na lang, ilagay under 4Ps para depoliticize siya, hindi pupunta sa program appropriations, hindi siya magiging pork barrel. Sa tingin nyo makakakuha kayo ng suporta from your colleagues na lawmakers? Mukhang sila yung tatamaan lahat niyan eh. May mga nakausap na ako na supportive sila. Ewan ko lang kung papasa sa plenaryo o kaya papasa sa BICAM. Pero, dinadrop na namin yung aking bill, yung aking proposed measure tungkol dyan. Pag-amend ng RA 11310, Yes. ito yung nagko-cover sa 4Ps eh. Para ma-expand, ma-cover yung pang-AKA, pang-AIX at iba pa. Under one program na lang. So yung amendment, kinakrap na namin ngayon yung amendment ng Republic Act na nag-authorize sa 4Ps. Kasi at least yung 4Ps, may pag-aaral na ginawa, di ba? At Yes. saka listed yung beneficiaries. That might be a difficult thing to do, Senator, to push that through. Pahabol na tanong, Senator, no, tungkol sa crime. Dahil isa na naman itong nagiging major issue ngayon. At ibinabanat ito sa gobyerno na tumataas na naman daw, indicatively, ang crime, lalo na drug-related. Ano bang tingin nyo yung posibleng pag-mitigate ng problema na yan? Yung nakaraang gobyerno, ang banat dyan ay yung demand side. Kaya ang daming casualties. No? Ano ba tingin nyo? Paano ba mababawasan significantly itong problema na ito? Itong krimen na basically significant part ay related sa drugs. Back to basics, yung crime prevention at saka crime suppression. Pag hindi mo na-prevent, kailangan masolve mo. Kasi kung hindi mo masolve, hindi mo na na-prevent, ilalala talaga yung vision order problem. Sa drugs naman, tama yun. Huwag tayo mag-concentrate sa demand side. Kasi mas importante yung pagkukulan ng pansin yung supply side. Andun yung mga drug lords andun yung mga may pera. Yung demand, ito yung mga street posers, street users Pero di ba dapat yun yung binigyan ng courtesy resignation, yung mga tika-customs. Di ba malaking bahagi ng drug problem ay related dyan? Nag-courtesy resign naman sila. Parang wala pa yata tinatanggal. Dininay lang. Wala pang undecided yun. Denied yung sa customs. Denied, yes. Ano yan? Denied yung sa sabi- customs. Yan yung issue ng supply side sa drug problem. yung smuggling ng drugs. Ni-retain yung Ni-retain yung Bureau of Customs. Binago ni President Marcos yung policy niya sa yung anti-drug campaign. They're going daw after the small scale, yung mga drug pusher, mga penihante. Anong tingin niyo dun sa shift na yon? Okay, mas dapat mag-focus sa supply side niya yung malalaking shipment ng drugs. Kasi pag wala yung supply, mahirapan yung demand, di ba? Of course, complementing yan each other. Pag malakas naman ang demand at wala yung supply, tataas lang ang presyo. Pero kaya two-pronged Sila nga, three-pronged pa nga yung sa akin, two-pronged strategy, tama na Yung, di ba, constrict the market, tapos yung demand, i-reduce mo rin. If I could just circle back to the budget issue, Senator, what are your thoughts on confidential funds, confidential and intelligence funds? Of course, since tinitinan nyo na rin po yung budget, there were still a lot of allocations for the civilian agencies last year for 2025. Para sa akin, Regina, ang intelligence fund, dapat yan sa mga law enforcement lang, sa intelligence unit lang Bakit kailangan naman? Tatanda ko nung araw, mayroong pinatanggal ko. Yung Philippine Racing Commission may intelligence fund. Sabi ko, bakit kailangan ng mga kabayo ng intelligence fund? Pinatanggal ko yung tinanggal. Philippine Racing Commission po? May intelligence fund. Baka may milagro Sabi ko, napatanggal ko yun. Sabi ko, bakit kailangan ng mga kabayo?
Classic yun, ha? Pero pwede naman yung gawin, di ba? On the part of lawmakers mismo, pwede naman yung gawin ng mga congressman at senador, di ba? Tanggalin na lang yung mga intel fund ng mga civilian agencies, di ba? So, hindi Except walang yung law mga enforcement siguro. function Oh, kasi kung may mga requirements sila sa intelligence, may mga intelligence requirements sila, itap nila yung intelligence community, hindi sila mismo. Wala Yes. naman silang capability. Bakit nila kailangan ng pera? Hindi naman sila capable na mag-conduct ng surveillance. Iba yung trabaho nila eh. Ang marunong mag-conduct ng surveillance, yung nag-training sa intelligence. Mhm. Mhm. Senator, Ini-infiltrate daw yung mga elementary schools, eh. Senator, let me So, pitch you ipupush something. niyo ba yan, Senator? Kasi Ipupush niya? coordination lang yan eh. No, kasi po we've heard the back and forth ng pro and anti Duterte dun sa liquidation ng confidential funds ni VP Sara. Na, for example, yung acknowledgement receipts of Mary Grace Piatos, Ontiveros, Revilla and all that. It's being questioned in Congress kasi mysterious yung mga pangalan wala sa registry ng PSA. On the other hand, the other side naman is saying na teka, kaya confidential funds yan, therefore mga alias lang yung mga yan. Anong tingin nyo? Is there any logic or reasoning behind this? Itong paggamit ng mga mysterious names sa mga ARs? Can that be justified? Bro, gano'n naman talaga ang nature ng confidential intelligence fund, special intelligence fund. Ano? Kasi kung classified pa yung o may intelligence project, at hindi pa pwedeng i-declassify, talagang gagamit ka ng aliases. Pero nasa seed envelope, yung tunay na Yung tunay. identity o Opo. identities ng mga aliases na yon. Opo. Kasi pagka na-subject na yun sa audit, special audit ng COA, nakaready ka dapat na ipakita, lalo na kung declassified na yung trabaho, yung project. Yung tunay. Nakaredy ka dapat, sino ba si Grace Piatos? Ito yan, si Juana yan, si Juana de la Cruz yan. Totoong tao yan. Mali rin yung tumbok ng House, ng Quadcom. Naghahanap sila sa PSA kung mayroong totoong tao na Grace Piatos. Ang hanapin nila, nasaan yung listahan? Sino ba si Grace Piatos? Katunay na buhay. Actually, sir, yun din ang hinahanap ko po eh. Kasi- Yun din sir hinahanap ko. I was wondering kung napansin niyo kung nagpunta sila dun sa... Kasi sabi ni Heidi Mendoza na merong logbook talaga dapat yan kung saan naka-record yung mga Meron. real names. Dapat. Ang problema, hindi rin mahanap yon. Hindi, yun ang magsosolve dyan. Kung talagang ginamit ang tama, dapat si Grace Piatos, may tunay na pangalan yan na nagko-correspond kung sino si Grace Piatos. Si Grace Pringles pala. Si Mary Grace. Kailangan yan, kaya nga yan, pagka na-declassify na, o kung nagkaroon ng audit, special audit, halimbawa, dahil may suspicion ng COA na mayroong misuse, nakaredy dapat yung ahensya o yung head ng agency na ipakita kung sino-sino itong mga aliases ito. Ito yan, isa-isa yan, ito yan. Huwag nila hanapin sa PSA Oo nga, sir. yung birth certificate ni Piatos. Yes, sir. Pero sir, Hanapin nila Yes, sir. yung birth certificate noong kung sino si Piatos sa tunay na buhay. yes, sir. But I do remember, sir, dun sa joint circular ng DBM, COA, and all that, DILG, on the use of confidential intelligence funds. May quarterly reports, including documentation, including, I suppose, that, na sinasubmit yung liquidating agency sa House, Senate, at President. Sa Speaker, in a sealed Senate envelope. President, Opo. at saka Presidente ng bansa. So, shouldn't they have that as Iba well? yun. Hindi lang buong budget yon. Kailangan may quarterly report sila kung paano ginagamit yung budget. Ngayon, kung nakapokus lang tayo sa intelligence fund, hindi mo pa mai-report yun kung hindi pa terminated yung intelligence project. Alam ba, 6 months yung niraran yung project. Hindi mo pa mai-sasabit kung paano i-liquidate yung ng quarterly, yung paggamit ng intelligence fund. Of course, pwede mo sabihin yun, pero hindi mo pa pwedeng i-divulge yung true identity or identities ng mga aliases doon sa project na yon. Pero sabi nyo Kasi nga, hindi pa Senator, declassified eh. sabi nyo nga, Senator, from the very start, anong trabaho ng DepEd Secretary or Vice President to have those hundreds of millions in intelligence and confidential fund? Parang hindi naman nila skill set yon. So,
Totoo yun. Oo. Totoo yun. Oh. Kaya ang suggestion ko, alisan ng intelligence fund yung mga ahensya na wala namang training sa pag-conduct ng surveillance o pagkagawa ng intelligence work. Mag-rely sila doon sa mga ahensya na train for the purpose. Yun Although, na lang bigyan natin ng intelligence fund. although sabi ni Senator Bato, marami daw may apelidong Piatos sa Davao. Davao at Palawan. But we will leave that there. Well, Thank you. it doesn't matter eh. Sa akin, irrelevant yun eh. Ang importante, sino ba talaga si Grace Piatos sa tunay na buhay kung alias si Grace Piatos doon sa project na sinasabi ng DepEd. Oo, correct. Okay, we'll leave that there for now. Thank you so much for your time and for talking to us. Senator-elect Ping Lacson, congratulations again, sir, and salamat po. Maraming salamat, Thanks, Senator. sir. Thank you very much. Thank you, Senator.